Oh, what's up guys? Nagbabalik na naman tayo, no? Talagang nakakainit ng bait guys tong administrasyon na to, no? Nakakainit ng bait guys. Isipin mo, nung kinuwenta ko yung utang ng Pilipinas guys, ha? Hanggang sa kaapu-apuhan ko guys, may mamanahing utang sa padalin na to ni BBM. Sa laki na ng naiutang niya guys, hanggang ngayon wala pa tayo nakikitang, kumbaga, yung katulad ng dating administrasyon, oh. Yung katulad ng dating administrasyon, nasa 6 trillion plus yung naging utang noon, may pandemic. Meron pang meron tayong mga nakita guys na talagang masasabi natin na doon sa 6 trillion na yon ay merong naganap. Dito kay BBM guys, ang laki na nang nauutang. Ilang taon pa lang siya nakaupo. Magkano na ang utang guys? 'Di ba? Ang laki na. Nasa kulang-kulang 3 billion na agad ang nauutang niya. Pagpasok guys ng pagpasok nitong 2025, nasa 6 trillion na rin mahigit ang utang nito ni BBM. Oh, magtatatlong taon pa lang yan guys. Ganyan ang kalaki ang naging utang niyan. Kaya kung susumahin nyo guys, ay hanggang sa kaapu-apuhan natin, magbabayad ng utang. Di ba? Ay tapos tayo nito. O to guys, ang panibagong utangin na naman itong administrasyon na to. Akalain mo yan. Ganyan kalaki ang uutangin na naman, hindi natin alam kung bakit mangungutang to. Na while yung uutangin niya ay para daw sa health system. O, sa health system yan guys ha. Samantalang merong budget ang PhilHealth, di ba? Meron na 89 billion na overpondo ang PhilHealth. Di ba yun yung mga di ba nandun yung mga contribution ng mga member ng PhilHealth? Oh. Tapos kinuha, binalik sa sa National Treasury. Di ba? Ganon kalupit to. Nauubos ng pera, guys. O sige, tuloy natin to, no? Nakakasama ng loob talaga tong administrasyon na to, pambira. Ayun, no? The Marcos Jr. administration, to talaga si The Junior, no? Will borrow 500.24 million, about 28.7, ayun about 28.7 billion from the World Bank to enhance health service and rural areas. O, di ba? Akalain mo yon, doon mo pala gagamitin to. Bakit nyo pinabalik sa National Treasury yung pera ng PhilHealth. O, di ba? Tapos ngayon mangungutang guys ng administrasyon sa World Bank. Di para tayong niluloko ng malala nito, guys. Binabaon tayo sa utang. Ito pa guys, no? Ito, di ba na balita guys at inadmit na rin na nagbenta sila ng ginto. Ngayon guys, nasan yung pinagbentahan ng ginto noon at bakit yung si BBM ay mangungutang na naman? Di ba? Apakalaki pa naman guys nung napagbentahan ng ginto. Oh. Tapos ito pa guys, di ba yung ano bang tawag dito, yung sa Merara? Oh, di ba binenta na rin? Tapos tayo nito guys, lahat binibenta na, pati na iya, mabibenta na rin yata. Hindi ko sure guys pero pagkakapakinig ko sa balita ay parang binenta na rin yata. Naubos na guys ang mga ang mga pag-aari ng Pilipinas. Naku, my goodness guys. Ito, hindi natin alam to guys kung ano ang mangyayari. Kung ito ba talaga ay mapupunta sa self-service or baka naman sa darating na eleksyon. Nako, tapos tayo nito, guys. Katulad na lang guys katulad na lang nitong sa DFA. Palpak ang install ng cyber security system. Nawel na ang laki-laki guys ng income ng diyan sa DFA. Sa pagkuha ng passport. Napakamahal pa naman. Ang laki ng kinikita nila guys. Isipin nyo, 28 million na may mga hawak na passport ang nasa panganib, seguridad, kasi nga palpak yung pag-install ng security system. Oh, di ba? Ay, my goodness guys. Anyway, eto, ayan, may utang na naman tayo guys sa World Bank. Inutang ni BBM. Pero syempre, damay tayo dyan sa utang na yan dahil tayo nagbabayad ng tax. Nagbabayad tayo ng buwis. Kumukonsume tayo ng mga binibenta sa merkado. So, kasama tayo dito na nangutang. Yan malala. Kasama pati yung ating apo, guys. Pambira talaga, oo.
Anyway guys, pakinggan natin to si Maharlika kasi meron itong nilabas na naman na kakaiba guys. Kaya pala itong mga yung mga sangkot sa FIDAP, mga sangkot sa sa mga corruption guys, nakakalaya. Ito pala ang dahilan. So pakinggan natin to si Maharlika. Nasaan ka na Maharlika? Lumabas ka na. Ito, sige. Maharlika, go, 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 go. Makikinig kami sa'yo. So ngayon ay napakagandang balita para sa mga bangag na kung saan naabswelto ang mga plunderer o ang mga kawatan sa Kaban ng Bayan. Tapos, So ngayon ay tuwang-tuwa siyempre ang pinakamatandang kawatan sa Kaban ng Bayan. Andyan si Enrile, ang kanyang chief of staff, na si Gigi Reyes. At si Napoles na kung saan ay ginamit ng mga politiko para makinabang dyan sa PDAF na yan. At ngayon, parang walang nangyari after isang dekada or 10 years since 2014 na finailan sila o na-discover yan na sila ay nagnakaw sa pera ng bayan o nag-embezzle, nag-necknock, at ngayon ay absuelto sila. I will let you know about it kasi na meron ako information nung August pa actually. May nag-message sa akin. Pero ngayon, ito nakakatawa guys dito kay Maharlika. No? Ang dami nitong mga source. Ang dami niya mga source guys. Talaga namang grabe itong maglabas ng mga source niya, no? Nakakagimbal. Katulad nitong source nito, parang hindi yata ito yung puting ahas niya, guys, na sinasabi, no? Kaya naman lagi itong may mga source, Maharlika. Sige, tuloy natin, guys. walang pagdidiin sa mga mainstream media na yung walang pag-aaklas. Katulad na lamang ng Rappler, ng ABS-CBN, pero Ito na nga lang, no? Yung guys, kung hindi pa nakalusot yung balita patungkol dun sa gold bar ng ating BSP. Hindi guys, nito mga to aaminin kasi hindi man nabalita guys sa national TV o dyan sa mga Rappler. Wala tayong narinig. Buti na lang guys, merong naglabas nun. Ayun, napaamin tuloy yung namumuno sa BSP na yun nga, naglabas daw, nagbigay sila ng statement na yun daw strategy. Nawala na nga tayong gold. Paano naging strategy yun? My goodness. Ay, kayo naman. ibinalita nila syempre. Ngayon, tinignan natin yung nakaraang mga news. Okay? Kasi si Marcos Jr., ang presidente niyo, yung Bangag at si Lisa Tanas, ay nakinabang kay Janet Napoles ayon sa aking source. Alright? Ayon sa aking source, nung Wait nga lang. Parang nasashock tayo doon guys sa revelasyon na naman ito ni Maharlika. Isipin mo, dawit doon sa PDAP. Sabi ni Janet Napoles. Tapos sinabi nito ni Maharlika. Tapos sinabi nung source niya. Patay tayo dito. Sige, tuloy. senador pa lang si Bangag, ay talagang si Lisa Tanas ang kumakamal ng pera from Janet Napoles according to my source. Nako, parang guys, parang yung mga nangyayari guys, baka ganun nga, baka nga si Lisa yung si First Lady ang nangasiwa ng kaperahan, kaya talagang dumadagsa guys ng dumadagsa ng ayuda, dumadagsa ng pamimigay ng 5,000 doon sa kaya nauso yung dahil dyan sa pamimigay na yan guys, sabi nga ni Pangulong Duterte, ang pamahalaan na puro ayuda. Siya, continue. Kung titignan ninyo ang mga balita noong 2016, temo ang headline ng Inquirer.net, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel. Kasabwat talaga siya. Pero malaman natin kung Ayan, no? Sabi ng Inquirer yan guys, noon pa, 2016. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Anong nangyari? Bakit ito lang sina Napoles, sina Enrile lang nakulong guys? Bakit kaya ito bakit kaya ito hindi napasama sa nadawit, di ba? Na which is na balita ng Inquirer. Ngayon guys, ang Inquirer himod tumbong na rin dito kay
kay BBM at ang mga national TV guys, di ba? Ang dami nangyayari guys ngayon kababalagan dyan sa administrasyon na yan. Sino ang nagpigil na wag siyang isama? Mamaya ikukunik natin ito sa pulburon. Tapos Alright? tayo, pulburo na Then naman. Rappler, January 24, pork barrel ghost hunts candidate Marcos. 2014, COA tells Bongbong Marcos return 10 million pork barrel. Ayon sa GMA Network, plunder raps filed versus Marcos 2016 over 205 million pork barrel scam. Ang daming article, okay? A Rappler, okay, April 6, 2016, group as ombudsman to probe Bongbong Marcos in PDAP scam. So lahat dito, nung mga panahon na yun na hindi pa bangag ang gobyerno, yung mga mainstream media, umaayon na si Bangag Jr. ay kasabwat dito sa PDAF o yung pork barrel o yung tinatawag na ayan, ang tinatawag na pagkamkam. Oh, yan nga guys yung nakakapagtaka guys, no? Bakit ngayon itong mga mainstream media hindi parang hindi na sila against sa sa administrasyon, no? While before guys, 'di ba? Grabe din yung mga pinababalita ng mga 'yan about dito sa mga Marcoses. Ngayon guys, napakatahimik at saka parang mga puro papuri guys ang mga sinasabi nitong administrasyon na to. Kita mo 'yan, 'di ba? May walanjo talaga guys. Parang nagkakaroon guys ng mekaniko diyan sa mga media. Nila sa kaban ng bayan. Pork barrel, pangangamkam, ayan, sa ating Priority Development Assistance Fund, supposedly para sa inyo. Babasahin ko lang yung nag-message sa akin noong, okay, tingnan natin baka nakikita, okay? Noong August 8, okay? Noong August 8, may isang random personality, random ordinary citizen nakakilala kay Bangag. Okay? So ngayon, ang sabi niya kasi dito sa akin, na meron siyang naibibigay na information. Okay? Patungkol sa PDAP scam, yung kay Napoles. Sabi niya, please, confidential lang po muna ito, ma'am. Grabe po na kasi talaga ang bangag na presidente. Sangkot po si Bangag Marcos sa scam. Alam niyo naman yan, nakikita yan sa mga articles. Right? Talaga no, Okay. guys. So actually sinendan niya ako ng mga ng mga list. Hindi ko alam kung saan ganto sa I think this is coming from dun sa testimonya o sa affidavit ni Janet Lim Napoles. Kaya talagang expected nilang palalayain si Janet Lim Napoles and really Absuelto at si Gigi Reyes. Ang sabi niya dito sa akin, okay, Miss Marlica, kaya pala hindi isinama ni Pinoy si BBM, okay? Hindi isinama doon sa pork barrel dahil panahon ni Noynoy yun, di ba? Dahil kasama sa law office ni Liza at Ochoa, Yung pala. yung ES ni Pinoy dati. Alright? So, di ba, Kaya naman pala guys, kaya pala to si Pinoy. Ibig sabihin guys, yung mga dilawan at mga kakamping, napagloko guys nitong mga to. Nako, ay napagloko kayo ng inyong sinusuportahan. Yung pala si Pinoy yung may kasalanan, kaya pala Kaya pala hindi nadawit doon sa mga investigasyon ni Laila de Lima. Di ba? Si Laila de Lima guys yung nagpapagat dito sa mga pork barrel scam na to. Di ba? Kaya pala hindi nasama dyan si BBM. Actually guys, marami ang mga yan nandyan dawit dyan sa pork barrel scam na yan. Di ba? Kaya naman. sabi niya, kay nakulong, di ba, sabi niya, kung matatanda si Enrile Revilla at saka si Estrada. Kinasuhan yung 14 na senador at 198 na kongresista. Imagine nyo, this was panahon ni Noynoy. Mga senador, magnanakaw. 198 na kongresista,
sangkot. Dapat makuha natin yung mga pangalan nito para hindi nyo iboto sa mga susunod na halalan kasi mga putang na nandyan pa rin. Ayan. Tapos Ayan. sabi niya, ang sabi ko, Ayan guys, 'di ba? Hindi natin papanuorin ng buo guys tong video ni ni Maharlika kasi sobrang haba nito. Dito, pinapakita lang guys ni ni Maharlika na dawit ito si BBM doon sa pork barrel scam. At merong sinalaysayang ayun, sulat ni Napoles na damay dun yung mga senador, damay dun yung mga congressman, diba? May pambihira, guys. Nakakatakot yung nangyayari ngayon guys sa gobyerno kasi kita ninyo, kaliwat kanan guys ang insertion, kaliwat kanan ang tapyas ng budget sa mga iba't ibang ahensya, kaliwat kanan guys ang utang, nako ay kaliwat kanan din guys ang pamimigay, my goodness, di ba? Hindi natin alam guys kung ano sasapitin ng ating bansa ngayon nito. Baka yung mga katulad nating OFW hindi na makauwi. Kasi wala bagsak ang ekonomiya natin guys kung uuwi ka at wala ka rin namang napakalaking ipon. Ay nga ka sa Pilipinas, pagkakamahal ngayon ng bilihin. Tapos pinagmamalaki guys na Ralph Recto na bumaba ang inflation rate. My goodness. Bumaba na 1.9%. Yun guys ay para mapigilan yung kumbaga hindi ganun bigla na pagtaas ng presyo ng bilihin. Kumbaga utay-utay lang, no? Hindi pa rin guys na kung masasabi natin na magiging effective 'yon para sa ating mga maliliit na tao dahil di naman tumataas guys yung sweldo, 'di ba? Ang taas-taas ng bilihin, isipin mo yung sinabi ng ano ba yung nagsusurvey na kasya na yung 20 pesos sa isang pagkain. Ay, sardinas nga ngayon, kamahal-mahal na. O, di ba? Pati tinapay, ang mahal na rin. Paano magkakasya yun? Ay, pambihira guys, itong na to. Hindi ko alam guys kung ano bang klaseng pamumuno ito meron si BBM. O siya, sige na guys. Hanggang dito lang ulit ang video natin. No? Maraming salamat sa nanood. Puntahan nyo na lang guys itong video na to. At ating ilalagay dyan sa description yung live na to ni Maharlika. So, ayan. See you sa susunod na video, guys.